Hindi naman talaga kailangan ng mas malaking SUV kung ang sasakyan na gamit mo ay sapat para sa buong pamilya at para sa ibang kargo na pwede mong ikarga. May kasamang mga kagamitan na sulit at napapakinabangan sa araw-araw at ang improvement ng reliability sa kahit saang lugar mo man gamitin ay talagang magugustuhan ng ilang makakagamit. Naghahanap ng ganitong klase, kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang bagong modelo na naman ng Mitsubishi na inilabas kamakailan lang. Isang minivan na sobrang ganda mula sa loob at labas, magagamit sa on and off road at pwedeng i-customize sa kung anong klase ng pagagamitan at yan ang tatalakayin natin. Ang advanced features, kabuang detalye maging ang affordable price tag nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update dito palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kalalabas lang ngayon ng Mitsubishi Triton 2024 model dito sa bansa, ang bagong pickup truck ng brand. Kasabay nito ay ang pag-launch din ng ilang pang bagong modelo mula sa Japanese automaker at ang kalalabas lang ding modelo na Mitsubishi Delica Mini. Isang entry ng Mitsubishi sa kanilang minivan segment at nag-aalok ng mas advanced, high perform at safety na pagsakay sa pamamagitan ng mga specs and features na inilagay dito. At yan ang iisa-isay natin ngayon. Konting background lang muna, bali ginawa ang modelong ito sa konsepto ng pagiging dependable at dynamic super K-car, kung saan ay hango naman ang pangalan nito sa mas nakatatandang kapatid na Delica minivan. Pinagsama-sama ang pagkakaroon ng maluwag na interior room at powerful driving. Ang Delica Mini ay mayroong SUV-like styling na kung saan ay may kalakasan na rin tulad ng Delica SUV. Meron ding functional cabin para sa kahit saang gamit, kaya ng pamamasyal at service sa pang-araw-araw. Eksakto ang laki kasi kahit maipit sa traffic ay madali pa ring isingit at dalhin kung saan-saan. Makikita ang pamilyar na external design nito na parang hawig ng Suzuki Every Wagon. Isang minivan din mula sa ibang Japanese brand automaker at isa sa malakas na kakumpetensya nito. Itong Mitsubishi Delica Mini ay mayroong matapang na pangharap na tinatawag na 3-dimensional dynamic shield front fascia design. Inadala ng mga I-shaped LED type headlamp at black front bumper grille na mayroong black boomerang shape sa ibaba. At ang panggilid naman na bahagi nito ay flat lang. Pero may mga built-in na ring cladding at side skirt, bagay na mas maganda para sa isang minivan na may pang off-road attires. Kasama dyan ang hindi naman ganong kalakihang mga gulong nito na kasing sukat lang ng gulong ng Mitsubishi Mirage G4, yung sa 2-wheel drive nito. Habang mas malaki naman ng kaunti ang sa 4-wheel drive na variant nito na may sukat na 165 by 60R15. Naka-tubeless tires at alloy na mags. May 5 pintuan at mayroon ding kakaibang design na panglikod na bahagi nito. Makikita itong L-shaped LED tail lamp at horizontal rear bumper reflector para sa magandang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Nasinamahan pa ng front and rear bumper skirt para sa addition ng overall looks nito. Bagamat maliit ay napakasulit. Well, masasabi mo na talagang compact, fully set ang design ng external nito. Magawin naman tayo sa interior. Makikita ang napaka-functional interior base nito sa pamamagitan ng isang multifunctional steering wheel na kung saan ay may access sa ibang mga key switch function. Nakatuon para lalong panatilihin ng driver ang maayos na pagmamaneho. Automatic din ang opener ng sliding door na kung saan kailangan mo lang ipadjack ang iyong paa ay automatic na itong magbubukas. Maganda ito lalo na sa mga nagmamadali at sa mga kargang gamit kapag sasampa ng sasakyan. May 4 na seating capacity at isang maluwag na rear cargo space para sa mga bagahe, gamit na malalaki at kung ano-ano pa. Ang mga seats nito ay di-adjustable at foldable na rin. Nakatela pa ang cover pero maganda na rin dahil ito ay waterproof. At sa front dash naman ay mayroong makikitang 10-inch display infotainment system kasama ang iba pang sistema at libangan gaya ng mga connectivity sa cellphone. May Apple CarPlay at Android Auto. May auxiliary input at USB port at charging system. At mayroon din mga magagandang klase ng speaker para naman sa magandang audio sounds. At syempre, hindi magiging kumpleto ang pagiging convenient nito
kung wala ang air ventilator na labasan ng aircon na may kasamang adjustan para sa komportableng pagsakay. Nilagyan din ito ng mga console pocket at may mga charger na rin sa mga gilid ng upuan ng passenger seats. May mga bottle and cup holder, mini foldable table at marami pang iba. Kaya naman kahit ganito kaliit itong modelo ay sobrang makakasulit ka talaga. Dahil para ka na ring nakabili ng isang maliit na bahay na pwede mong dalhin kahit saan. Speaking naman sa bagay na yan, ito rin ang purpose ng modelong ito kasi para talaga ito sa mga taong tinuturing pangalawang tahanan ng labas ng bahay, yung mahilig mag-outing at mag-camping kung saan-saan at mag-trail adventure. Well, sa bagay na yan ay mas magugustuhan mo pa lalo ito dahil itong bagong Mitsubishi Delica Mini ay nilagyan din ng magaganda at mahuhusay na chassis and suspensions para mas ma-enhance ang stability at comfort. Para sa 4-wheel drive na variant, nilagyan ito ng mas malalaking sukat ng gulong at magandang shock absorber with coil spring. Kasama ang magandang klase rin ng steering type na rack and pinion. Dahil dito ay napapanatili ng sasakyan ang magandang pag-andar at magandang pagmamaneho na rin ng driver sa ibabaw ng kalsada. At may absorb ang anumang lakas ng vibration sa pamamagitan ng mga suspensions nito na pinapabuti ang katatagan at kaginhawaan kapag nagmamaneho sa mga hindi sementadong kalsada. Meron din itong grip control at hill descent control system na nagpapalakas ng sense of security. Mga bagong sistema safety features para sa modelong ito. Ang grip control ay magagamit natin sa madudulas na klase ng kalsada para sa mas ligtas na pagmamaneho kung ito man ay maidadaan mo sa kahit anong klase ng lugar. Ito man ay maputik o madulas, ang bawat pag-ikot ng mga gulong ay kinokontrol ng preno upang mas masuportahan ang mahigpit na hawak mo sa manubela kapag naidadaan sa mga ganong klase ng kondisyon. Ang hill descent control system naman ay ang otomatikong nagpapanatili sa mababang bilis ng sasakyan kapag maidadaan mo naman ito sa mga pababang kalsada o yung matatarik na lugar para mas masecure ng driver ang pagmamaneho sa mga ganong kondisyon lalo na kung madulas ang pababang kalsada. Bukod pa dyan, itong bagong minivan ay mayroon pang isang advanced safety features na tinatawag na MI Pilot na ang ibig sabihin ay Mitsubishi Intelligent Pilot, isang driver assistant technology at may kasamang active safety technology. Ang MI Pilot ay isang advanced safety features na inilagay ngayon dito sa Delica Mini na nagpapanatili ng kaligtasan gamit ang iba pang mga aspeto para sa mas ligtas na pagmamaneho. Pinapanatili nito ang stable ng biyahe sa maayos na kondisyon na kung saan ay gumagamit din ng same lane driver assistant technology para sa mga highway. Dahil dito kahit siksikan sa daan ay hindi ka mai-stress sa kakaiwas sa mga motorcycle o iba pang mga sasakyan na bigla na lang sumisingit. Ang MI Pilot ay gumagana sa pamamagitan ng mga kamera sa front at isang radar detects distance kung saan mararamdaman nito ang mga makakasalubong mga didikit na sasakyan sa paligid nito sa pamamagitan ng vibration o pagtunog sa mismong driver seats. Kasama rin sa MI Pilot system ang pagkakaroon nito ng Adaptive Cruise Control System o ACC na tumutulong naman sa pagpapanatili ng distansya sa pagitan ng mga kotse kahit pa ang paa ng driver ay hindi na nakaapak pa sa accelerator pedal. Ibig sabihin, susunod lamang ito sa galaw ng mga sasakyan na nasa unahan. Isa pa sa kalakip na sistema ng MI Pilot ay ang LKA o Lane Keeping Assistant na kumokontrol naman sa pagpipiloto o pagmamaneho para mapanatili ang sasakyan sa gitna ng lane. Bukod sa MI Pilot, nabanggit din natin kanina ang Active Safety Technology. Ang Active Safety Technology gaya ng MI Pilot ay suporta din para sa kaligtasan ng mga pasahero at driver ng sasakyan. Ang paglagay ng 8 uri ng function na tumutulong sa pagmamaneho, kabilang ang Forward Collision Mitigation System. Otomatikong nasisense ng radar nito ang mga biglaang humihinto ng sasakyan sa harapan mo, kung saan na i-apply ang Automatic Braking System o biglaang paghinto nito para nang sa ganun ay hindi na mauwi pa sa disgrasya o banggaan. Sinamahan pa yan ng Emergency Assist for Fatal Misapplication at isang Automatic High Beam. Ibig sabihin kapag may mga kasalubong o kinakailangan ng mas maliwanag na daan, automatic na mag-o-on ang pinakamataas na liwanag nito sa gabi o madidilim na kondisyon.
Meron din itong traffic sign recognition system na kung saan gamit pa rin ng mga radar ay nasisense ng sistemang ito ang mga signs sa traffic, gaya ng traffic light, pedestrian lane at marami pa. Meron din itong leading car departure notification o LCDNN. Isang sasakyan na nagpapaalala kung may mga sasakyan na nakahinto at bigla na lang aandar. At kagaya ng MI Pilot, sinamahan din ito ng lane departure warning. Meron itong driver attention alert at prediction forward collision warning. Mga sistema na katutulong at nagpapanatili ng kaligtasan sa mga pasahero. Sinamahan pa ng adaptive LED headlight na para mag-assist sa nighttime driving. Nakakabilib itong mga makabagong safety features na meron itong Delica Mini. Sa pamamagitan kasi nito ay mas mapoprotektahan tayo sa anumang klaseng lugar pagmamaneho o pagsakay. Siyempre dahil nga isa itong off-roader, meron din itong kasamang traction control system na para naman maiwasan ang anumang pagkadulas pag-ikot ng sasakyan kung sakali mang maidadaan mo ito sa malulubak, matutubig na klase ng kalsada. Sa pamamagitan ng traction control ay napapanatili rin ang stability ng pagdadrive. Para naman sa kabuuang makina, itong Mitsubishi Delica ay pinapagana ng 660 cubic centimeter displacement capacity. May 3 cylinder ang natural aspirated engine nito at may kasamang turbocharge with intercooler system. Kahit anong bilis ng arangkada ay mas naayos ang pagsunog ng gasolina sa pamamagitan ng pinalamig na hangin na nanggagaling sa intercooling system nito. Kaya naman ang combustion chamber ay gumagawa rin ng magandang biyahe o magandang pag-andar ng makina na nagresulta naman ng mas mataas na compression ratio na 12.0 at may bore stroke size na 62.7mm habang ang automatic transmission type nito na CVT ay gumagawa naman ng maximum output na 52 horsepower sa kada 6,400 RPM at 64 to 100 Nm ng torque. Kaya naman ang average speed na rin na nagagawa nito ay umaabot ng 140 km/h. Not bad na rin para sa isang minivan. Kasi hindi mo naman kailangan ng mabilis, ang kailangan mo ay ang malakas. Ibig sabihin kahit gaano kadami ang nakasakay dito o may mga karga pa ito, iakyat mo man sa matataas na lugar o dalhin sa mga terrain magugubat na kalsada, ay kakayanin gamit ang mas pinalakas na makina sa mga ganong klase. Para sa kabuang detalye pa, ito ay may 12 daw na pagpipiliang kulay. May 2 klaseng variant ito, isang 2-wheeler drive na variant at isang 4-wheel drive. Para naman sa kabuuang sukat nitong Mitsubishi Delica Mini, pagdating sa haba, ito ay may 3,395mm. Ang buong lapad nito ay 1,475mm at kabuuang taas na 1,830mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,495mm. May buong bigat ito na 1,030 kg. May 5 pintuan at 4 na upuan. Hindi rin hassle na gamitin lalo na kung papasok ka dito kahit mga siksikan pa kasi naka-sliding ang rear door nito. Ang paglabas nitong Mitsubishi Delica Mini ay kasabayan din ng ilan pang modelo ng Mitsubishi gaya ng Triton at iba pang mga bagong Mitsubishi car na isusunod na rin nating talakayin dito. Ito ay posible ring dalhin sa Philippine market o baka nandito na nga. Yan ang dapat mong abangan kung nagnanais ka nitong Mitsubishi Delica Mini. Para naman sa kasalukuyang presyo, ito ay nilabas sa bansang Japan pa lamang. Mula sa pinaka-standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 687,962 pesos. Mura na yan kung tutuusin. Pero pagdating naman sa pinaka-top variant nito na 4-wheel drive, ito naman ay nagkakahalaga ng 853,000 pesos 661.38. Isang maututuring na rin na affordable price tag para sa mga specs and features na sobrang dekalidad. Biruin mo magkakaroon ka ng isang 4-wheel drive na car na pang off-road na rin sa halagang 853,000 pesos na hindi nalalayo sa presyo ng Mitsubishi GLS model. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Sa susunod natin na topic, tatalakayin din natin sa channel na to ang iba pang mga bagong modelo na inilabas ngayong taon lamang. Mga bagong modelo ng Mitsubishi gaya ng Delica DHD HUV 9-seater at ang isang hybrid o electric vehicle ng Mitsubishi na bago lang din sa merkado sa Japan.
Ito ay tatalakayin natin sa mga susunod nating video. Pero bago yun mga kaibigan, bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button sa ibaba nito at pa-comment na rin ng iyong opinion. Kung may mga nais ka pang malaman o gusto mong matalakay na rin natin dito, pwede mong i-comment yan pagkatapos ng video na to. At kung bago ka naman dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Last month noong December 2023, pinasilip sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ng bagong Mitsubishi Triton. Ang ika-6 na generation ng pickup truck segment na kilala natin bilang isang Strada. Na ngayong taon ay official nang ibinibenta sa kada kasa, ang bagong sasakyan ay naglalaman ng mga bakabagong katangian at yan ang iisa-isay natin. Sa loob ng mahigit 9 na taon, ang pickup truck ay tuluyang binago mula sa kaloob-loobang bahagi hanggang sa panlabas na disenyo nito. May bagong architecture platform ang brand na inilagay sa modelong ito at ilan sa mga makalumang bahagi na ngayon sa bagong anyo ay ginawang mas modern at elegant. Inilabas ito sa Pilipinas na may 7 klaseng pagpipiliang variant, pero itong nasa video natin ay ang isang klase ng top variant nito. Mula dito sa front face portion, hindi mo na makikita ang dating signature design na front fascia. Ito ay mas naging matapang at mas sungit na sa pormahan ngayon. Tinatawag itong Beast Mode Concept Design. Nagtatampok ito ng 3-dimensional grille na honeycomb design at nakabracket ang 3L-shaped chrome accents sa split LED type na mga ilaw nito. May kakaibang disenyo rin ng LED headlight. Bagay na bagay ngayon sa buong itsura nito. Medyo malapad ang black painted grille radiator at may naka-in-boost pang nameplate na Mitsubishi. At kung mapapansin ang bagong hugis ng mga ilaw nito, ibang-iba na talaga kumpara sa dati. Makikita rin ang bagong daytime running lights sa gilid ng headlight. At ang kasamang fog lamp na mas maliit kumpara sa dati ay hindi rin nakalimutan sa pagbabago. Ginawang mas visible ang naka-LED bulb nito, tulong sa mas magandang biyahe sa madidilim na kondisyon. Itong bagong Mitsubishi Triton sa overall look design ng front portion ay kamukhang-kamukha ng Nissan Navara. Well, hindi naman may pagkakaila. Dahil ang Mitsubishi at Nissan ay malaki ang ugnayan sa isa't isa, kaya posible na karamihan sa mga detalye nitong bagong Triton ay kinuha lang din sa Nissan Navara. At pagdating naman sa side profile nitong pickup truck, may built-in curve shape para sa fender cladding, ang 4 na wheelbase mula sa harap at likod. Kasamang isang mahabang side stepboard at mayroong 4 na matitibay na pintuan na may kasama ring mga naka-chrome na door handle at side mirror cover na nakadaragdag sa pagiging eleganteng pormahan nito. Ang rear portion ay hindi rin nakaligtas sa malaking pagbabago sa modelong ito. May mga bagong T-shaped LED taillight sa pinakalikod ng cabin at sa loob naman ay ready na for cargo use. May bedliner na rin kasi itong kasama at isang built-in black roll sport bar para sa suporta ng mga kargamento at magandang aerodynamic. Itong bagong modelo ay mas malaki kung ikukumpara sa dati. May bagong dimension na rin kasi ito. Para sa kabuuang lapad, ito ay may sukat na 1,865mm. May kabuuang haba naman ito na 5,265mm at kabuuang taas na 1,795mm. Ang buong timbang ay umaabot ng 1,815kg at mas mataas na ground clearance na 203mm. Mas mataas na truck at bagong wheelbase size, kaya bagay na bagay sa kahit anong aktibidad mapa on and off-road use. Itong bagong Triton 2024 ay may mga bagong suspensions na rin. Ginamitan sa front ng independent wishbone, mga shock na may coil spring at lip spring para sa rear suspension. Na kahit sa anong klaseng kondisyon ng kalsada, ito man ay mababato, matutubig na lugar, mapuputik o kaya naman mga lupang kalsada ay kakayanin. Kasama ang pinakamagandang klase ng tires nito na Yokohama brand. Naka-tubeless at alloy na mags, matitibay na chassis ay umaakma sa pangkalahatang bahagi ng underframe nito at magbibigay ng mas magandang biyahe sa pang-araw-araw. Ang mga gulong ay may sukat na 265/60R18. Itong bagong Triton 2024 model pagdating naman sa interior specs, makikita ang rugged and classy internal design.
nag-aalok ng mahusay na functionality at operability. May maluluwag na legroom kahit sa rear passenger. At ang ilan pa nga sa mga pangunahing pagbabago nito mula dito sa dashboard, makikita ang konsepto na tinatawag na horizontal axis, parang cross-shape style. Bagong freestanding touchscreen monitor screen infotainment system na may sukat na 9 inch.